Ang istasyon ng krus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi. Panginoon naming Hesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa at sumasakop sa amin. Pinagsisisihan naming masakit sa tanang loob namin ang dilang pagkakasala namin sa iyo. Ikaw nga ang Diyos namin, Panginoon namin at Ama namin. Iniibig naming lalo sa lahat. Nagtitika kaming matibay na di na muling magkakasala sa iyo. Lalayuan na namin at pangingilagan ang balang makaduduwag ng loob namin sa masama at nakalibat ng dating sakit ng kaluluwa namin. At nagtitika naman kaming magkukumpisal ng dilang makasalanan namin. Umaasa kaming patatawarin mo rin alang-alang sa mahal na pasyon mo at pagkamatay mo sa krus dahilan sa amin. Amen. Pambungad na panalangin. Panginoon kong Hesukristo, babalikan namin ngayon sa aming mga puso at isipan ang iyong mapagpakasakit na paglalakbay patungo sa Kalbaryo upang maganap ang pagliligtas mo sa amin. Aalalahanin namin ngayon na ang iyong paghihirap ay tanda ng iyong wagas na pag-ibig. Ang iyong pagpasa ng krus ay salamin ng pag-ako mo sa aming mga kasalanan. Ang iyong pagpapakasakit ay sukatan ng iyong pagpapatawad. Panginoon, sisimulan na namin ang pagtahak sa daan ng krus. Pangunahan mo kami sa pagbagtas ng iyong mga yapak upang ito ay maisagawa namin ng may pagsisisi sa mga nagawa naming mga kasalanan at pagpapahalaga sa iyong ipinamalas na pag-ibig sa amin. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang unang istasyon, si Jesus ay hinatulang mamatay. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus ay tinubos mo ang mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus, at pinalaya niya si Barrabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Ang tagapagbigay buhay ay hinatulang mamatay. Mamamatay na tulad ng isang kriminal sa krus. Isang mabagal at walang kasing sakit na kamatayan. Ngunit mula pa sa Getsemani, buo na ang loob ni Jesus. Sa kabila ng katotohanang ang hatol sa kanya, ang pinakawalang katarungan sa lahat ng panahon. Ito'y tinanggap niya ng buong hinahon. Ano ang aking inaasal kung naiisip kong ipinagkait ang dapat ay sa akin? Mahilig ba akong magpalagay na hindi makatarungan ang mga ginagawa laban sa akin? Kung ito'y mangyayari, ano ang aking naiisip, nararamdaman, at naisa sa loob? Panalangin. Panginoon, ikaw ay nahatulang mamatay dahil pinangunahan ng pagkatakot sa sasabihin ng iba, ang tinig ng konsensya. Gayon din naman sa kasaysayan, maraming mga inosente ang palagiang nilalapastangan, hinahatulan at pinapatay. Sa ganang amin, ilang beses na ba naming pinili ang sariling tagumpay laban sa katotohanan, ang reputasyon laban sa katarungan. Patatagin mo ang tahimik na tinig ng aming konsensya.
Tingnan mo kami katulad ng pagtingin mo kay Pedro matapos kaniyang ipagtatwa. Hayaan mo na tumagos ang iyong paningin at ituro sa amin ang tamang daan. Sa araw ng Pentecostes, binuhay mo ang puso ng mga taong humiling ng iyong kamatayan noong Biyernes Santo. At sila ay iyong pinagbagong buhay. Sa ganitong pamamaraan, binigyan mo ang lahat ng pag-asa. Ipagkaloob mong muli sa amin ang biyaya ng pagbabagong buhay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nagkasala kami, Panginoon, patawarin mo kami at kami nagsisisi. Ikalawang istasyon, pinasan ni Jesus ang krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus ay tinubos mo ang mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Isang krus ang ipinapasan sa iyong mga balikat. Isang nakakatakot, mabigat na krus. Nagdurugo ang iyong balikat. Ikaw ay nanghihina. Tunay, napakahirap pasanin ang krus. Ngunit tinanggap mo ito ng mahinahon. Walang pagtatanong, walang pagdaing. Bakit madalas naiisip kong ako lamang ang may krus na pinapasan? Bakit inaakala kong ang krus ng iba ay higit na magaan? At dahil dito, lalo kong pinabibigat ang aking krus at sinasayang ko ang biyayang dapat kong makamit sa pagpapasan nito. Panalangin. Panginoon, buong puso mong ipinahintulot na ikaw ay hamakin at libakin. Ipag-adya mo kami sa mga taong minamaliit ang kapwa, lalo na ang mga mahihina at naghihirap. Tulungan mo kaming kilalanin ang iyong mukha sa mga aba at mga itinakwil ng lipunan. Huwag nawa kaming panghinaan ng loob sa tuwing kami haharap sa pag-aalipusta dito sa daigdig, na nangungutya sa pagsunod namin sa iyong kalooban. Pinasan mo ang iyong krus at hinihiling mo na sundin namin ang iyong daan. Tulungan mo kaming pasanin ang krus at huwag itong ipagwalang bahala. Huwag nawa kaming magreklamo at panghinaan ng loob sa mga pagsubok sa buhay.
Tulungan mo kaming sumunod sa daan ng pag-ibig at sa pagsunod sa iniaatas nito ay matagpuan namin ang tunay na nagdudulot ng kaligayahan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nagkasala kami, Panginoon, patawarin mo kami at kami nagsisisi. Ikatlong istasyon, ang unang pagkadapa ni Jesus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus ay tinubos mo ang mundo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata, gayon din ang kirot na tayo sana ang lumalasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Gunitain natin itong unang pagkadapa ni Jesus sa ilalim ng krus. Ang kanyang mga laman ay nagkapunit-punit dahilan sa mga hampas. Ang kanyang ulo ay dumadanak ng dugo dahilan sa koronang tinik at marami ang dugo ang sa kanya ay nawala. Siya ay lubusang nanghina na halos hindi na makalakad. Gayunpaman, kailangan niyang pasanin itong mabigat na krus sa kaniyang balikat. Sinaktan siya ng mga sundalo ng walang pakundangan, kaya't siya ay nadapa ng ilang ulit sa kaniyang paglalakbay. Mahal kong Jesus, hindi ang bigat ng krus, bagkos ang aking mga kasalanan, ang siyang dahilan ng pagdurusa mo ng maraming hirap. Pakundangan sa karapatan ng iyong unang pagkadapa. Iligtas mo ako sa kapahamakan nang mahulog sa kasalanang mortal. Iniibig kita, O aking Jesus, ng buong puso. Pinagsisisihan ko ang aking mga sala. Huwag mong ipahintulot na ako'y mawalay uli sa iyo. Ipagkaloob mo na ibigin kita magpakailanman at gawin mo sa akin ang anumang iyong naisin. Panalangin. Nilikha mo kaming magkakapatid, subalit ang lungkot, pagpapabaya at kawalan ng pagkakaisa ang naghahatid sa amin sa kamatayan. Dahil sa inyong anak na naranasan ang hapis, dulot ng pagtatakwil sa kanya. Hinihiling namin na puspusin mo ng pag-ibig ang aming mga puso sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Nagkasala kami, Panginoon, patawarin mo kami at kami. Ikaapat na istasyon. Nasa lubong ni Jesus ang kanyang ina. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus ay tinubos mo ang mundo.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos. Ngunit hahamaki ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahilan diyan, ang puso mo'y para na ring tinaraka ng isang balaraw. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Napakalungkot na pagtatagpo ng ina at ng kanyang anak habang patungo sa isang kalunos-lunos na kamatayan. Anong lumbay na pagkikitang muli at anong pait na pagdurusa ng dalawang pusong nagmamahalan. Subalit gaanong katiwasayan ng kalooban, gaanong pagtanggap sa Diyos, anong sigla ang dulot ng bawat isa upang magampanan ang kalooban ng Diyos. Paminsan-minsan ay may dumarating na kaguluhan sa aking pamilya, kapighatian, kalungkutan, pagkakasakit, kamatayan. Natutulungan ko ba ang aking pamilya sa pagtanggap sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng aking mabuting halimbawa at pagpapayo? Tumitibay ba ang pagkakaisa sa tulong ng aking mga panalangin o ito'y pinasisidhi ng kawalan ko ng pagtitimpi, ng aking pamimintas, ng aking karamutan at pagwawalang bahala sa damdamin ng iba? Panalangin. Banal na Maria, Ina ng Panginoon, nananatili kang tapat noong ang mga alagad ay lumisan at nagtago, katulad ng paniniwala mo sa kakaibang mensahe sa iyo ng anghel, na ikaw ay magiging ina ng kataas-taasan. Ikaw din ay naniwala sa oras ng dakilang pagkapahamak ng iyong anak. Sa ganitong paraan, sa oras ng krus, sa pinakamadilim na sandali ng daigdig, ikaw ay naging ina ng lahat ng sumasampalataya, ina ng simbahan. Kami ay nagmamakaawa. Turuan mo kaming maniwala at ipagkaloob mo na ang aming pananampalataya ay mamunga ng maigting na paglilingkod at maging tanda ng isang pag-ibig na laging handa na maghirap at magbigay sa kapwa. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nun sa una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nagkasala kami, Panginoon, patawarin mo kami at kami nagsisisi. Ikalimang istasyon. Tinulungan ni Simon Sereneo si Jesus sa pagpapasan ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus ay tinubos mo ang mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Cirene. Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ukol sa kaniyang sarili. Pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay.
Nanghihina ka na. Hindi mo na makaya ang krus, subalit sa dahilang ito ang iyong krus. Ginawa mo ang iyong makakaya upang ito ay dalhin, ni hindi ka humingi ng tulong. Gayunpaman, nang may maghandog ito'y iyong tinanggap ng buong kababaang loob. Bakit ayaw kong amining ako'y mahina? Bakit tinatanggihan ko ang tulong ng iba? Bakit ako ay nasasaktan kung may nagbibigay sa akin ng payo o mungkahi o kuro-kuro? Panalangin. Panginoon, binuksan mo ang mga mata at ang puso ni Simon na taga Cirene at pinagkalooban mo siya ng biyaya ng pananampalataya sa kanyang pakikibahagi sa iyong krus. Tulungan mo kaming tumulong sa mga kapwa naming nangangailangan, kahit na ang mga ito ay iba sa aming mga plano at kagustuhan. Itulot mo na maunawaan namin na biyaya ang makibahagi sa krus ng aming kapwa. Dahil dito, maunawaan din namin na kasama ka namin sa daang ito. Tulungan mong maibigan namin nang may kagalakan na maging mga lingkod mo ng pagliligtas sa tuwing nakikibahagi kami sa iyong paghihirap at sa paghihirap ng mundo. Sa gayon, kami ay makatulong sa pagbuo ng iyong katawan, ang simbahan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoo Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Nagkasala kami, Panginoon, patawarin mo kami at kami nagsisisi. Ika-6 na istasyon. Pinahira ni Veronica ang mukha ni Jesus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamagitan ng iyong krus ay tinubos mo ang mundo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Kalooban ng Panginoon ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pag-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin. Para siyang walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Gunitain natin na ang pinagpalang babae na si Veronica nang kanyang makita si Jesus na nagdurusa at ang kanyang banal na mukha ay naliligo sa pawis at dugo, ay naghandog sa kanya ng birang at ng kanyang ginamit pangpunas sa kanyang banal na mukha. Iniwan doon ang pagkakalimbag ng kanyang anyo. O mahal kong Jesus, ang inyong mukha na noong unay marikit, datapwat sa paglalakbay na ito, nawala ang lahat ng kagandahan at nasira ito ng mga sugat at dugo. Gayon din ang aking kaluluwa, nung una ay lubos ang kagandahan ng tanggapin ang iyong banal na grasya, nang ako ay binyagan, subalit sinira ko ito ng aking kasalanan. Tanging ikaw lang, o aking tagapagligtas, ang makapagbabalik sa kaniyang unang kagandahan. Gawin mo ito pakundangan sa iyong banal na pasyon. O Jesus, pinagsisisihan ko ang aking mga sala. Huwag mong ipahintulot na ako'y mawalay sa iyo. Ipagkaloob mo na ibigin kita magpakailanman at gawin mo sa akin ang anumang iyong naisin.
Panalangin. Panginoon, pagkalooban mo kami ng isang mabuting puso, isang pusong naghahangad ng iyong mukha. Ilayo mo kami sa pagkabulag ng puso na pawang panlabas na anyo lamang ang nakikita. Gawin mo kaming payak at malinis upang makilala namin ang presensya mo dito sa daigdig. Sa tuwing hindi kami makagagawa ng mga dakilang bagay, pagkalooban mo kami ng tapang na nagmumula sa kababaan at kabutihan. Itatak mo ang iyong mukha sa aming mga nawa ay magkatagpo tayo ng landas at makita namin ang iyong larawan sa mundo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nagkasala kami, Panginoon, patawarin mo kami at kami nagsisisi. Ikapitong istasyon. Ikalawang pagkadapa ni Jesus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamagitan ng iyong krus ay tinubos mo ang mundo. Pagbasa mula sa aklat ng mga panaghoy. Naranasan ko kung gaano kahirap ang maparusahan ng Diyos. Itinaboy niya ako sa lugar na wala, kahit bahagyang liwanag. Susuray-suray ako sa tindi ng hirap, at kahit saan ako bumaling ay may pader na nakahalang. Inginudnod niya sa lupa ang aking mukha, at idinikdik sa bato ang aking bibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Sa kabila ng pagtulong ni Simon, ang krus ay nanatiling mabigat para sa iyo at muli kang nadapa. Tulad nung una, walang imikang tumayo at ipinagpatuloy mo ang iyong paglalakbay. Madalas sa pagkakamali, bakit sinisisi ko ang aking mga kasama? Kung ako'y nabibigo, bakit itinuturing kong ito'y kasalanan ng iba? Nasisiyahan ba ako sa ginagawa kong ito? Panalangin. Turuan po ninyo kami, Ama, na manalangin katulad ni Jesus sa halamanan ng Getsemani, upang matutunan naming makibahagi sa mga pasakit at dalamhati ng lahat ng mga sugatan at nabuwal sa daigdig na ito, hanggang matupad ang kalooban mo ng pag-ibig at buhay, sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at tansya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagbala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nun sa una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nagkasala kami, Panginoon, patawarin mo kami at kami nagsisisi. Ikawalong istasyon. Nasa lubong ni Jesus ang mga babae sa Jerusalem. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamagitan ng iyong krus ay tinubos mo ang mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo, Panginoon. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol. Tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin kapag ito'y tuyo na?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Gunitain natin na yaong mga kababaihan ay nagsitangis ng may habag nang makita si Jesus sa ganong kaawa-awang kalagayan. Dumadanak ng dugo habang siya ay lumalakad. Subalit sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong tumangis sa akin, bagkus tangisan ninyo ang inyong mga anak." O Jesus ko, puspos ng paghihinagpis, ikinalulungkot ko ang mga pagkakasala na nagawa ko laban sa iyo, dahil sa kaparusahang nararapat sa mga iyon. Humigit pa doon, dahil sa pinagkasalanan ko, ang iyong walang hanggang kabutihan na lubos na umiibig sa akin, ang iyong dakilang pag-ibig, higit pa sa apoy na impyerno, ang siyang dahilan na kinasusuklaman ko ang aking mga kasalanan. Iniibig kita, aking mahal na Jesus. Iniibig kita higit sa aking sarili. Pinagsisisihan ko ng buong puso ang aking mga sala. Huwag mong ipahintulot na ako'y mawalay uli sa iyo. Ipagkaloob mo na ibigin kita magpakailanman at gawin mo sa akin ang anumang iyong naisin. Panalangin. Buksan po ninyo ang aming puso, O Ama, sa iyong mga salita upang lumaya kami sa aming pagkakamakasarili. Matutunan sana naming mamuhay na palagi ang nakikiisa sa lahat ng aming mga kapatid sa buong sangkatauhan sa pamagitan ni Hesukristo, aming Panginoon. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Nagkasala kami, Panginoon, patawarin mo kami at kami nagsisisi. Ikasiyam na istasyon, ang ikatlong pagkadapa ni Jesus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamagitan ng iyong krus ay tinubos mo ang mundo. Pagbasa mula sa aklat ng mga panaghoy. Ang mabuti sa isang tao na siya matutong magtiyaga mula sa kaniyang kabataan, kung siya'y palasapin ng kahirapan, matatahimik siyang magtiis at maghintay. Siya'y magpakumbaba sa harapan ng Panginoon at huwag mawala ng pag-asa. Tanggapin ang lahat ng pananakit at paghamak na kanyang daranasin. Mahabagin ng Panginoon at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Nang ikaw ay napapaligiran ng isang malaking kaaliwan ang makatagpo mo ang mga taong lumuluhan ng dahil sa iyo, mga taong nagmamahal at nahahabag sa iyo, at sapagkat ikaw ay mapagbigay, ang gantimpala mo sa kanila ay ang paglimot mo sa iyong sarili, paghihirap, kapalit
ng pag-aalala mo sa kanila. Kaya't ako'y kaawaan. Kung iba ang nasa aking kalagayan, ako ba'y naaawa? Sinisikap ko ba siyang tulungan? Dinaragdagan ko ba ang kanyang kalungkutan sa halip na bigyan ng katiwasayan ang kanyang kalooban? Panalangin. Panginoon, itinuro mong gawin namin sa iba ang nais nilang gawin nila sa kanila. Nawa, paminsan-minsan ay kalimutan namin ang pansariling kagalingan at isipin ang kapakanan ng iba. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Nagkasala kami, Panginoon, patawarin mo kami at kami nagsisisi. Ikasampung istasyon, si Jesus ay hinubaran. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamagitan ng iyong krus ay tinubos mo ang mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kaniyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Gunitay natin ang kalupitan ng mga tagaparusa ng kanilang hubaran si Jesus. Ang kanyang damit panloob ay dumikit sa kanyang mga sugat, at nang kapagdaka nila itong haplutin, napasama sa damit ang kanyang mga laman. Kaawaan mo ang iyong manunubos na pinagmalupitan at sabihin sa kanya, O kalinis-linisang Jesus, pakundangan sa mga dusa na iyong dinanas. Tulungan mo ako na hubarin ang aking pagkagiliw sa mga bagay na makamundo, upang maialay ko ang aking buong pag-ibig sa iyo. Ikaw na lubos na karapat-dapat sa buo kong pag-ibig. Iniibig kita, o aking Jesus, ng buong puso. Pinagsisisihan ko ang aking mga sala. Huwag mong ipahintulot na ako'y mawalay uli sa iyo. Ipagkaloob mo na ibigin kita magpakailanman, at gawin mo sa akin ang anumang iyong naisin. Panalangin. Panginoong Jesus, ikaw ay hinubara ng iyong kasuotan, ipinahiya at itinakwil ng lipunan. Pinasan mo sa iyong sarili ang kahihiyan ni Adan, at ito ay iyong binigyang lunas. Pinapasan mo rin sa iyong sarili ang mga paghihirap at pangangailangan ng mga mahihirap at itinakwil ng aming mundo. At sa ganitong pamamaraan ay isinakatuparan mo ang sinabi ng mga propeta. Ito ang pagdudulot mo ng kahulugan sa kawalan ng kahulugan. Ito ang pamamaraan mo upang ipakita sa amin na ikaw, kami at ang buong mundo sa hawak ng iyong Ama sa kaniyang mga palad. Pagkalooban mo kami ng tunay na paggalang para sa tao sa bawat yugto ng kanyang buhay at sa lahat ng pagkakataon na siya ay aming makakasalamuha.
Damitan mo kami ng liwanag ng iyong pagpapala. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Nagkasala kami, Panginoon, patawarin mo kami at kami nagsisisi. Ika-11 istasyon. Si Jesus ay ipinako sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamagitan ng iyong krus ay iniligtas mo ang mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niya ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangu pang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, "Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Gunitain natin na si Jesus pagkatapos siyang isubsob sa krus. Iniunat ang kanyang mga kamay at inialay sa kanyang amang walang hanggan ang handog ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ipinako ang kanyang mga kamay at paa ng mga tampalasan at pagkatapos itinanim ang krus. Hinayaan siyang mamatay ng may buong paghihirap sa bitay na yaon. O Jesus ko, tigib ng alipusta, ipako mo ang aking puso sa iyong paanan upang manatili sa iyo at di na muling lisanin ka. Iniibig kita, aking mahal na Jesus. Iniibig kita higit sa aking sarili. Pinagsisisihan ko ng buong puso ang aking mga sala. Huwag mong ipahintulot na ako'y mawalay uli sa iyo. Ipagkaloob mo na ibigin kita magpakailanman at gawin mo sa akin ang anumang iyong naisin. Panalangin. Ama, lubha ang pananakit na ginawa sa inyong anak, at marami din sa inyong mga anak ang pinahihirapan sa iba't ibang pamamaraan. Ang aming pusong puspos ng pighati ay dumadalangin para sa mga biktima ng matinding pasakit at sa mga gumawa nito. Pagkasunduin mo po sila at naway mahinto na sa mundong ito ang anumang pananakit sa kapwa, sa pamagitan ni Hesukristo, aming Panginoon. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
Nagkasala kami, Panginoon, patawarin mo kami at kami nagsisisi. Ika-12 istasyon, namatay si Jesus sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamagitan ng iyong krus ay tinubos mo ang mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Muli sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat na nangyari. Tunay, ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Ano ang pinakadakilang pagpapatunay ng pag-ibig? Ang mamatay para sa iyong iyon ang kalooban ng iyong Ama at iyong tinalima ng buong puso't kaluluwa, ng buong lugod. Ang iyong katawang walang buhay ay nakabayubay sa krus upang makita ng madla, upang ang iba ay mabuhay. Tinanggap ko ang krus nang ako'y maging Kristiyano. Nang ako'y bininyagan, napawi ang aking kasalanan. Itinakwil ko ba ang karangyaan, ang kamunduhan at kasamaan ng buong puso't kaluluwa, ng buong lugod, ng maluwag sa aking kaluluwa? O nayamot ba ako tuwing kailangan kong magpakasakit? Panalangin. Panginoong Hesukristo, ang araw ay nagdilim sa sandali ng iyong kamatayan. Mulit-muli ika'y pinako sa krus. Sa oras na ito ng kasaysayan, kami ay namumuhay sa kadiliman ng Diyos. Sa pamamagitan ng iyong dakilang pagpapakasakit at sa kasamaan ng tao, ang mukha ng Diyos, ang iyong mukha, ay tila ba malabo at hindi makilala. Ngunit sa krus, ipinakita mo sa amin ang iyong sarili. Dahil sa ikaw ang naghirap at namatay, ikaw ay itinampok sa krus na itinaas. Ikaw ay nagtagumpay. Tulungan mo kaming makilala ang iyong mukha sa oras ng kadiliman at pagsubok. Tulungan mo kaming maniwala sa iyo at sumunod sa iyo sa oras ng pangangailangan. Ipakita mo ang iyong sarili sa mga oras na ito. Ipakita mo ang iyong pagliligtas. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Nagkasala kami, Panginoon, patawarin mo kami at kami nagsisisi. Ika-13 istasyon, si Jesus ay binaba sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamagitan ng iyong krus ay tinubos mo ang mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Naroon din ang maraming babaeng nakatanaw mula sa malayo. Mula pa sa Galilea ay sumusunod na sila kay Jesus at naglilingkod sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay.
Patay na si Jesus mula sa kanyang tagiliran na sinibat ng sundalong Romano. Umagos ang dugo at tubig, isang misteryosong paglalarawan ng mga sakramento ng binyag at Eucharistia, kung saan ang simbahan ay patuloy na isinisilang mula sa bukal na puso ng Panginoon. Ang mga binti ni Jesus ay hindi binali, ni tulad ng dalawang kalalakihang ipinako sa kaniyang mga siya ang tunay na korderong pampaskwa, na ni isang buto ay hindi binali. At ngayon, sa pagtatapos ng kaniyang lahat ng paghihirap sa kabila ng pagkadismaya na namutawi sa puso ng marami, at sa lahat ng pagkamuhi at karuwagan, malinaw na hindi siya mag-iisa. Mayroong mga tapat na nananatili sa kaniyang piling. Sa ilalim ng krus, nandoon si Jesus, ang kaniyang ina, si Maria, na kapatid ng kaniyang ina, si Maria Magdalena, at ang pinakamamahal niyang alagad. Nandoon din ang mayamang lalaki na si Jose ng Arimatea. Sa biyaya ng Diyos, siya ay nakalampas sa butas ng karayom na pinagdaanan ng mga alagad. Inilibing niya si Jesus sa sarili nilang libingan, isang hardin. Sa libing ni Jesus, ang sementeryo ay naging isang hardin, ang hardin kung saan itinakwil si Adan, nang iwan nito ang kaganapan ng buhay. Ang tagapaglikha, may isang kaanib din ng Sanhedrin na dumating, siya ay si Nicodemo, ang taong nakarinig sa pangangaral ni Jesus hinggil sa misteryo ng muling pagsilang sa tubig at espiritu. Kahit sa Sanhedrin na nakatakda ang kamatayan ni Jesus, mayroon pa ring nakaalam at nakakakilala kay Jesus matapos itong mamatay. Sa oras na ito ng dalamhati, kadiliman at kawalan ng pag-asa, ang liwanag ng pag-asa ay nananatili. Ang Diyos na hindi nakikita ay patuloy sa pagiging Diyos ng buhay at palagiang malapit sa ating piling. Kahit na sa gabi ng kamatayan, si Jesus ay nananatiling Panginoon at tagapagligtas. Ang simbahan ni Jesucristo, ang kanyang bagong pamilya, ay unti-unti nang nahuhulog. Panalangin. Panginoon, nanaog ka sa kadiliman ng kamatayan, ngunit ang iyong katawan ay nilagay sa mabuting mga kamay at ibinalot sa bagong kayong lino. Ang pananampalataya ay hindi tuluyang namatay, ang araw ay hindi tuluyang lumubog. Gaano ba kadalas na parang ikaw ay natutulog? Napakadali naming makalimot, umurong at sabihing patay na ang Diyos. Sa oras ng kadiliman, tulungan mo kami na maramdaman namin na ikaw ay kapiling namin. Huwag mo kaming iwan sa tuwing natutokso kaming panghinaan ng loob. Tulungan mo kaming huwag iwan, pagkalooban mo kami ng katapatan, na malampasan ang mga sandali ng pagkalito at bigyan mo kami ng pusong handang yumakap sa iyong kahinaan, katulad ng iyong ina na naglapit sa iyo sa kanyang puso. Tulungan mo kami, ang mga mayayaman at mahihirap, na umasa sa kabila ng takot at pang-aapi. Turuan mo kaming magbahagi ng aming kakayahan, puso at panahon, upang makapaghanda kami ng hardin para sa muling pagkabuhay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Nagkasala kami, Panginoon, patawarin mo kami at kami nagsisisi.
Ika-14 na istasyon, si Jesus ay inilibing. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamagitan ng iyong krus ay tinubos mo ang mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus at binalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato, saka umalis. Naroon si Maria Magdalena at ng isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Gunitain natin na ang mga alagad ay binuhat ang katawan ni Jesus upang ito ay ilibing. Sinamahan ng kanyang pinagpalang ina na siya mismong nag-ayos nito sa libingan, at sa kanila isinarado ang libingan at sila ay lumisan. O aking nakalibing na Jesus, ako ay humahalik sa bato na nakalakip sa iyong libingan, subalit ikaw ay nabuhay na mag-uli. Sa ikatlong araw, ipinagsusumamo ko sa iyo, pakundangan sa iyong maluwalhating muling pagkabuhay, na ipagkamit na ako'y maluwalhating mabuhay na mag-uli kasama mo sa pinakahuling araw upang laging kasama mo sa langit, upang purihin ka at ibigin ka magpasawalang hanggan. Ikaw ay inilibing at nabuhay na mag-uli, subalit ang akin bang masasamang hilig, mga kasalanan, ang aking nakaraan ay talagang nakalibing na. Ang kaluluwa ko ba ay tunay na nabubuhay na mag-uli? Ako ba ay mapagkunwari? Nasisiyahan ba ako sa pagkakalibing na kasama mo sa iyo, kaisa mo, o nalulungkot sa pagkukunwaring ako'y sa iyo, gayon sa aking puso ay hindi totoo? Panalangin. Panginoong Hesukristo, sa iyong libing inako mo ang kamatayan ng trigo. Ikaw ay naging isang walang buhay na trigo na nagdudulot ng hitik na bunga para sa bawat henerasyon at magpasawalang hanggan. Mula sa iyong libingan ay nagliliwanag sa amin ang pangako ng butil ng trigo, nagdudulot ng tunay na mana, ang tinapay ng buhay, kung saan iniaalay mo ang iyong sarili, ang walang hanggang salita na nagkakatabang tao at namatay ay naging salita na malapit sa amin. Inilalagay mo ang iyong sarili sa aming mga kamay at sa aming mga puso upang ang iyong salita ay lumago at mamunga sa amin. Sa pagkamatay ng butil ng trigo, ibinibigay mo ang iyong sarili sa amin. Kami rin nawa ay maghangad na mawalan at mag-alay ng buhay upang ito'y tunay naming matagpuan. Sa ganitong pamamaraan, mailagay namin ang aming pagtitiwala sa pangako ng butil ng trigo. Tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig at pagpipitagan sa misteryo ng iyong Eucharistia na itinuring ka, tinibay ng langit, bilang pinagmumula ng aming buhay. Tulungan mo kaming maging iyong pabango at maipahayag ang iyong naging buhay dito sa daigdig, katulad ng butil ng trigo na umuusbong sa lupa at lumalago. Hindi ka makapananatili sa iyong libingan. Ang libingan mo ay walang laman dahil ang Ama'y hindi ka pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang iyong katawan. Hindi ka nabulok. Ikaw ay nabuhay at pinagkalooban mo kami ng lugar sa kaibuturan ng puso ng Diyos. Tulungan mo kaming magsaya sa pag-asa at maligayang magbahagi nito sa daigdig. Tulungan mo kaming maging mga saksi ng iyong pagkabuhay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nagkasala kami, Panginoon, patawarin mo kami at kami nagsisisi. Pangwakas na panalangin. Narito po kami, o katamis-tamisa naming Jesus, na nagpatira pa sa kamahalan mong harapan, at sa buong kaningasan ng loob ay hinihingi namin sa iyo na ilagay mo sa aming puso ang buhay na pananampalataya, ang matibay na pananalig at maningas na pag-ibig, ang tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan, at ang matibay na pagtitikang magbabago na kami ng asal. Samantalang ginugunam-gunam namin ng buong pagkalunos ng aming loob ang 5 sugat, at inaalala namin yaong inawit sa iyo ng banal na propetang si David. Pinaglampasan ang aking mga paa at kamay, at nabilang ang lahat kong mga buto. Amen.